Si Arman ay isang veteranong security guard na halos 10 taon nang nagbabantay sa isang lumang gusali sa Maynila. Wala siyang ibang alam na trabaho kundi ito, kaya kahit maraming kwento ng kababalaghan tungkol sa lugar, hindi siya natinag. Ang gusaling iyon ay dating ospital noong panahon ng hapon. Matagal nang abandonado ang ilan sa mga palapag nito, ngunit may ilang opisina pa rin gumagamit sa una at dalawang palapag. Si Arman ang naka-assign sa night shift, mag-isa lang siyang nagbabantay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Unang linggo pa lang niya sa duty, napansin na niya ang kakaibang katahimikan ng lugar. Iba ito sa ibang gusali na napagtrabahuhan niya, parang may kung anong bigat sa hangin, isang uri ng katahimikan na hindi natural. Isang gabi, habang nagroronda siya sa ikatlong palapag, kahit na hindi naman na ito ginagamit, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin kahit walang bintana ang nakabukas. Nagsimulang tumayo ang balahibo niya. Sa di kalayuan may narinig siyang mahina ngunit malinaw na tunog ng pagkaladkad ng paa. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang flashlight at tinutok ito sa madilim na pasilyo. Wala siyang nakikita pero sigurado siyang may tao o may kung ano sa dulo ng pasilyo. Biglang nagring ang radyo niya, ang kanyang supervisor. "Arman, nasa ikalawang palapag ka na ba?" Tanong ng boses sa kabilang linya. Dahan-dahan niyang sinagot habang hindi inaalis ang tingin sa madilim na pasilyo. "Hindi sir, nasa ikatlong palapag ako." Saglit na katahimikan. "Tumigil ka na riyan." Mahina ngunit madiing sabi ng kanyang supervisor. "Bumaba ka na, ngayon din." Pero bago pa siya makagalaw, biglang may lumagapak sa likod niya, parang may nahulog na mabigat na bagay sa sahig. Dahan-dahan siyang lumingon, hawak pa rin ang flashlight na nanginginig sa kanyang kamay. Wala siyang makitang kahit ano sa likuran niya, walang nahulog, walang kahit anong bagay sa sahig. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Tumingin siya ulit sa dulo ng madilim na pasilyo, sa kabila ng liwanag ng kanyang flashlight, parang may nakatayong anino sa pinakamadilim na bahagi nito. Hindi gumagalaw, pero siguradong nandoon. Napalunok siya. Sinubukan niyang kumilos, pero parang napako ang kanyang mga paa sa sahig. Biglang may lumagitik sa kanyang radyo. "Arman, bumaba ka na," mariing sabi ng kanyang supervisor. "Ngayon na." Halos mapatalon siya sa gulat, hindi na siya nagdalawang isip. Humakbang siya paatras, hindi inaalis ang tingin sa dulo ng pasilyo. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang niya, pero parang mas lumalapit ang anino, unti-unting nagkakaroon ng hugis. Napabilis ang kanyang hakbang, halos patakbo niyang tinahak ang hagdan pababa. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, hingal na hingal siyang huminto sandali, sinilip ang hagdan pataas. Tahimik, walang kahit anong tunog mula sa ikatlong palapag. Nagsimula siyang humakbang palayo nang biglang may narinig siyang mahina, basag-basag na boses mula sa itaas. "Huwag kang lilingon." Biglang tumayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Mabilis siyang tumakbo pababa, hindi na lumingon kahit na parang may malamig na hangin na humihila sa kanya pabalik. Pagkarating niya sa ground floor, agad siyang sinalubong ng kanyang supervisor si Mang Rodel. Maputla ang mukha nito. "Anong nakita mo?" tanong ni Mang Rodel. "Hindi ko alam. Parang may anino, sir." Sagot niya, hingal pa rin. Napatingin si Mang Rodel sa hagdan paakyat. "Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang aakyat sa ikatlong palapag." "Pero bakit, sir?" Huminga ng malalim si Mang Rodel bago tumingin diretso sa kanya. "Dahil ang huling guard na umakyat doon, hindi na namin nakita kinabukasan." Nanlamig si Arman sa sinabi ng kanyang supervisor. "Hindi na nakita? Anong ibig mong sabihin, sir?" Tanong niya, habang patuloy na lumilingon sa hagdan, baka may bumaba mula sa itaas. Tumikhim si Mang Rodel at bahagyang inilayo siya sa hagdan. "May dahilan kung bakit walang ibang umaakyat sa ikatlong palapag. Alam mo bang hindi ikaw ang unang nagbantay dito?" Napatango si Arman. "Opo, alam ko, syempre may nauna sa akin. Pero anong nangyari sa kanya?" Huminga ng malalim si Mang Rodel bago nagsimulang magkwento. "Si Joel ang huling security guard na na-assign dito bago ka. Mahigit 1 taon din siyang nagtrabaho rito, sanay sa night shift, tulad mo. Pero isang gabi, nagkamali siya. Tulad mo rin, umakyat siya sa ikatlong palapag.
Napalunok si Arman. At hindi na siya bumaba. Napalunok siya. Ibig sabihin, nawala siya? Oo. Tumango si Mang Rodel. Pagdating ng umaga, wala siya sa duty post niya. Wala rin ang gamit niya. Ang mas malala, wala ni isang CCTV ang nakapag-record sa kanya nung gabing yon. Parang nawala lang siya sa ere. Biglang lumamig ang paligid. Ramdam ni Arman ang bigat ng kwento, lalo na't kanina lang, muntik na rin siyang mapahamak sa third floor. May nahanap ba kayong ebidensya? Tanong niya, halos pabulong. Tahimik na umiling si Mang Rodel. Wala. Kahit anong paghahanap ang ginawa namin, wala kaming nakita, pero huminto siya saglit, saka bumulong. Isang linggo matapos siyang mawala, may narinig kaming boses sa radyo. Anong boses? Mahina, pabulong, pero malinaw. Napahawak si Arman sa radyo niya na ngayon ay nakasabit sa kanyang sinturon. Ano ang sinabi? Tanong niya, kinakabahan. Tumingin ng diretso si Mang Rodel sa kanya, seryoso ang muka. Pareho nang narinig mo kanina. Huwag kang lilingon. Biglang nanlambot ang mga tuhod ni Arman. Bago pa siya makapagsalita, biglang nag-crackle ang radyo niya. At sa kabila ng static, may narinig siyang pabulong na boses. Huwag kang lalapit. Napatingin si Arman kay Mang Rodel, pero halata sa mukha nito na hindi ito nagsasalita. Sir, narinig mo ba yon? Nanginginig na ang boses niya. Dahan-dahang tumango si Mang Rodel. Narinig ko. Biglang may kumalabog sa ikalawang palapag. Malakas. Parang may bumagsak na mesa o aparador. Sabay silang napatingin pataas. May kumakaluskos sa itaas. May bumababa mula sa ikatlong palapag. Tumigil ang mundo ni Arman. Ang tunog ng unti-unting bumabagsak na mga yabag mula sa hagdan ay parang pumipiga sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo o manatili sa kinatatayuan niya. Si Mang Rodel, kahit halatang kinakabahan, ay dahan-dahang umatras patungo sa guard station. Arman, huwag kang gagalaw. Mahina ngunit madiing bulong nito. Nagpatuloy ang kaluskos. Isang hakbang, dalawa, tatlo. Hanggang sa tumigil ito sa pagitan ng ikalawang at ikatlong palapag. Tahimik. Halos hindi na humihinga si Arman, nakatitig lang sa hagdan. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto ng isang silid sa second floor, isang opisina na matagal ng bakante. Malamig na hangin ang lumabas mula roon at sa loob ng dilim may nakita silang isang anino. Matangkad, payat, nakayuko ang ulo. Hindi gumagalaw. Ang mas nakakakilabot, parang kilala ni Arman base sa kasuotan nito. Sir, parang nanginginig ang boses niya. Alam ko, sagot ni Mang Rodel, mahina ang boses. Si Joel. Napalunok si Arman. Pero, paano? Bago pa sila makakilos, biglang gumalaw ang anino. Mabilis, hindi normal. Parang dumudulas ito sa sahig papalapit sa kanila. Takbo! Sigaw ni Mang Rodel, agad na hinila si Arman palayo. Pero bago pa sila makatakbo palabas ng gusali, biglang bumagsak ang bakal na gate sa entrance. Natrap sila sa loob. Sa likuran nila, unti-unting lumalapit ang anino. At sa malamig na hangin, may narinig silang boses. Isang pabulong, basag-basag na tinig na nanggagaling mismo sa anino. Huwag kang lalapit. Tulad nila. Biglang sumakit ang ulo ni Arman. Parang may bumubulong sa utak niya, isang hindi maintindihang sigaw. Hanggang sa may humawak sa kanyang balikat. Nanigas ang katawan ni Arman nang maramdaman ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Para itong yelo, matigas, matalim ang hapdi sa balat. Halos hindi siya makahinga sa takot. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo pero hindi siya makalingon. Ayaw niyang lumingon. Arman, mahina ang boses ni Mang Rodel, nanginginig. Dahan-dahan kang umatras, huwag mong titingnan. Pero paano, may mahigpit na kamay sa balikat niya. Huwag kang lalapit. Paulit-ulit ang bulong na naririnig niya, parang pumapasok sa isip niya. Ramdam niya ang malamig na hininga sa batok niya. Napapikit siya. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa ikalawang palapag. Sumunod ang mabilis na mga yabag, parang may tumatakbo pababa mula sa hagdan. At doon niya napagtanto,
Ang humawak sa kanyang balikat ay hindi ang multo. Iba pa ito. Napatili si Arman sa takot, pilit na tinanggal ang kamay sa balikat niya. Agad siyang hinila ni Mang Rodel at magkasabay silang tumakbo papunta sa guard station. Sumandal sila sa dingding, habol hininga, habang ang paligid ay punong-puno ng kaluskos at bulong. Sa dulo ng madilim na hallway, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Matangkad, payat, nakayuko ang ulo. Nanginginig ang mga labi ni Arman. Si Joel ba yan? Hindi ko alam, sagot ni Mang Rodel, mahigpit na hawak ang batuta niya. Dahan-dahang itinaas ang ulo nito. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang mukha nito o ang kakulangan nito. Walang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Tulungan niyo ako. Gumapang ang malamig na boses sa buong gusali. Hindi gumagalaw ang katawan nito pero ang boses ay parang nasa paligid nila. Arman, huwag kang gagalaw, bulong ni Mang Rodel. Pero huli na. Dahan-dahan hindi sinasadya na paatras si Arman at may natapakan siya. Isang kamay. Isang putol na kamay na gumagapang sa sahig. Muntik siyang mapasigaw pero biglang dumilim ang paligid. At sa huling sandali, bago siya lamunin ng dilim, narinig niya ang isang malakas na bulong sa kanyang tainga. Ikaw na ang susunod. Nanginig ang buong katawan ni Arman. Sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng ilaw sa paligid. Wala siyang makita, puro kadiliman, puro malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Sir? Mahina ang boses niya pero wala siyang marinig na sagot mula kay Mang Rodel. Tahimik. Walang kaluskos, walang bulong. Tanging ang mabilis na tibok ng puso niya ang naririnig niya sa loob ng katahimikan. Nang bigla Arman, isang pabulong na tinig malapit lang sa kanyang likuran. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang radyo baka sakaling gumagana pa ito. Pero nang mahawakan niya ito, basa, malamig. Dumikit sa kanyang palad ang isang malapot na likido. At kahit hindi niya ito nakikita, alam niya kung ano yon. Dugo! Napapikit siya ng mahigpit. Hindi ito totoo! Hindi ito totoo! Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip niya, hanggang sa maramdaman niya ang mabigat na presensya sa harapan niya. May nakatayo, mataas, malapit. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata at sa manipis na liwanag na galing sa labas ng gusali, doon niya nakita si Joel. Nakatayo sa harapan niya, walang muka. Pero ngayong mas malapit ito, napansin niyang may bumubulwak na anino mula sa katawan nito, parang usok na may sariling buhay. Napaatras siya, pero hindi siya makatakbo. Kasi sa bawat hakbang niya paatras, mas lumalapit si Joel. Hindi ito lumalakad, parang dumudulas lang sa sahig, walang tunog, walang galaw ng paa. Arman, muli niyang narinig ang tinig, pero hindi ito galing kay Joel. Galing ito sa paligid. At mas malala, parang tinatawag siya ng napakaraming boses. Huwag kang lalapit tulad nila. Biglang napansin ni Arman ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan itong bumibigat. At sa ilalim ng maninipis na ilaw nakita niyang unti-unti nang nawawala ang balat niya, parang kinakain siya ng dilim. Parang siya na ang susunod. Nanginginig si Arman habang nakikita niyang unti-unting naglalaho ang kanyang balat, parang hinihigop ng anino na bumabalot kay Joel. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri, para bang hindi na yon bahagi ng katawan niya. Hindi pwedeng to. Bulong niya, pilit na kinukusot ang kanyang mga kamay, umaasang babalik ang pakiramdam. Sa harapan niya, unti-unting bumuka ang walang mukhang ulo ni Joel. Mula roon, lumabas ang isang pabulong na tinig. Hindi lang isa, kundi daan-daang boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Sumama ka na sa amin. Nanlambot ang tuhod ni Arman. Pakiramdam niya konti na lang at magiging isa na siya sa mga boses na iyon. Pero biglang isang malakas na tunog ng pagsabog ang gumulantang sa kanya. Isang pulang liwanag ang kumislap mula sa may entrance. Arman! Lumayo ka riyan! Si Mang Rodel. Nakita niyang hawak nito ang isang lumang gasera na ngayon ay may sindi at naglalagablab ng malakas. Sa isang iglap, lumapit ito kay Arman at itinapat ang apoy sa aninong bumabalot sa kanya. Napasigaw si Joel, isang nakakakilabot punit-punit na sigaw.
Para itong usok na tinupok ng apoy, dahan-dahang nawala ang dilim sa katawan ni Arman. Bumalik ang pakiramdam ng kanyang balat. Parang saglit siyang iniligtas mula sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pero ang mas nakakakilabot, habang unti-unting nauupos ang anino, nakita niya ang saglit na pagbabago ng mukha ni Joel. Nagkaroon ito ng mga mata. Ngunit hindi ito galit. Malungkot ito. Parang humihingi ng tulong. At bago pa siya makasigaw, bumalik ang anino sa sahig, parang isang usok na biglang nawala. Tahimik. Wala na si Joel. Pero ramdam ni Arman, hindi pa tapos ang lahat. Napatingin siya kay Mang Rodel na mukhang hingal na hingal. Akala ko nawala ka na, sabi nito. Hindi ko alam, sir, sagot ni Arman, halos hindi pa rin makapaniwala. Ano yun? Bakit parang... Bukas mo na itanong ang mga yan, putol ni Mang Rodel. Kailangan na nating makaalis bago sila bumalik. At sa sinabi niyang iyon, biglang nanlamig ulit ang paligid. Sa likuran nila, sa sahig at sa dingding, unti-unting lumilitaw ang napakaraming anino. At sabay-sabay nilang narinig ang isang pabulong na tinig. Hindi pa kayo pwedeng umalis, nanginig ang mga tuhod ni Arman. Hindi lang iisa, napakaraming anino ang unti-unting lumilitaw sa paligid nila. Sa sahig, sa dingding, sa kisame, lahat sila nakatayo, hindi gumagalaw, pero alam niyang nakatingin sila sa kanya. Si Mang Rodel, hawak pa rin ang lumang gasera, pero napansin niyang unti-unting nanghihina ang apoy. Sir, mahinang bulong ni Arman, halos hindi makagalaw. Huwag kang bibitaw sa akin, sagot ni Mang Rodel, walang inaksayang segundo at hinila siya palapit. Dahan-dahan silang umatras patungo sa exit, pero sa bawat hakbang nilang palayo, lalo lang dumarami ang mga anino. Ang dingding na dapat ay may pinto palabas, unti-unting nilalamon ng kadiliman. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Nagmula sa lahat ng direksyon ang tinig. Malamig, pabulong, parang sinasakalang utak ni Arman. Hanggang sa nagsimulang humina ang apoy sa gasera ni Mang Rodel. Kumukurap-kurap ito, parang may pumipigil sa liwanag nito. May dapat pa kaming malaman, biglang sigaw ni Arman, desperado. Ano ba talaga kayo? Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. At sa gitna ng pulang liwanag ng gasera, isa sa mga anino ang humakbang papalapit. Dahan-dahan, nakayuko. Pero hindi na ito kasing itim ng iba. May lumilitaw na anyo sa aninong ito, mukha ng isang matandang lalaki. At sa basag-basag na boses, nagsalita ito. Hindi ito ang unang beses na may nawala rito, at hindi ito ang huli. Muling napalunok si Arman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Rodel. May bagay kayong binabantayan, pero hindi nyo alam kung ano talaga. Ang gusaling ito, hindi ito isang ordinaryong lugar. Ito ay isang kulungan. Lalong lumamig ang paligid. Kulungan? Para saan? Ang dating ospital ay naging kulungan, at bago pa nila maintindihan ang sagot, biglang nawala ang matandang anino. Kasabay ng pagsara ng gasera. At muling bumalot ang dilim. Kulungan? Paulit-ulit na nag-echo ang salitang iyon sa isipan ni Arman habang bumabalot sa kanila ang kadiliman. Ramdam niya ang malamig na hangin, ang panginginig ng kanyang mga kamay, at ang mahina ng hininga ni Mang Rodel. Wala na ang gasera, wala nang ilaw. Tanging ang anino lamang ang naroon at ngayon, sila na ang nakakulong sa loob nito. Sir? Bulong ni Arman, pilit na kinakapa si Mang Rodel sa dilim. Narito ako, sagot nito, pero halatang bumibigat na rin ang kanyang boses. Kailangan nating makaalis bago tayo tuluyang lamunin nito. Ngunit paano? Wala na silang makitang daan palabas. At doon mula sa kawalan nagsimula ang isang tunog. Tunog ng lumang orasan, mabagal pero rinig na rinig. Dahan-dahang lumitaw sa harapan nila ang isang pamilyar na anyo, si Joel. Ngunit ngayon, hindi na siya anino. Nakahubad siya ng pang-itaas at sa kanyang balat may mga ukit, parang mga sugat na bumubuo ng isang simbolo. Dugo ang tumutulo mula sa mga iyon pero hindi siya nasasaktan. Nakatingin lang siya kay Arman. At sa bibig niya, lumabas ang basag-basag na tinig. Nagsimula ito noon pang una tayong dumating dito. Napaatras si Arman.
Anong ibig mong sabihin? Ano bang meron sa gusaling ito? Muling bumalik ang tunog ng orasan. At sa isang iglap, nasa ibang lugar na sila. Wala na ang dilim. Nasa isang lumang silid sila ngayon, mga sira-sirang mesa, basag na salamin, at isang lumang pintong bakal na may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Nasa gitna ng silid ang isang matandang lalaking nakakadena sa sahig. Hirap itong huminga, parang ilang taon nang nakakulong doon. May mga sugat ito sa katawan, parang katulad ng nasa balat ni Joel. At sa sandaling iyon, nagsimulang bumalik ang alaala ni Arman. Nakita niya ang sarili niya kasama ang ibang bantay. Noong unang beses siyang pumasok sa gusaling ito, hindi ito isang abandonadong lugar noon. Isa itong pasilidad, isang kulungan. At ang matandang nakakadena sa gitna ng silid, hindi ito isang ordinaryong tao. Siya ang totoong bantay. Siya ang binabantayan. At ngayon sa kanyang nanginginig na tinig, nagsalita ito. Bakit niyo ako pinalaya? Biglang bumalik ang lahat sa kasalukuyan. Ang dilim, ang malamig na hangin, ang aninong bumabalot sa kanila. At sa huling saglit bago lumamon ang lahat, isang bagay lang ang naisip ni Arman. Sila pala ang nagpakawala ng multo. Sila pala ang may kasalanan. Bumagsak si Arman sa malamig na sahig, habol hininga. Parang sumabog ang utak niya sa biglaang pagbaha ng mga alaala. Hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Sa harapan niya si Joel, hindi na isang anino, hindi na rin isang ordinaryong tao. Ang kanyang balat ay puno ng malalalim na sugat na tila ukit ng isang sinaunang ritual. At ang matandang lalaking nakakadena noon sa pasilidad, siya ang multong gumagala ngayon. Sila pala ang nagpakawala sa kanya. Mali ang iniisip niyo? Biglang nagsalita si Joel, pero ang boses niya ay parang pinaghalong daan-daang tinig. Napatingin si Arman kay Mang Rodel, na nakatayo lang, namumutla. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumapit si Joel, hindi siya lumalakad, lumulutang ang katawan niya sa ere. Akala niyo kinulong siya para pigilan siyang lumabas? Tumigil siya, sa kadahan-dahang iniangat ang isang nangingitim na daliri at itinuro ang sahig. Pero ang totoo, may pinasok dito para hindi na siya makalabas. Napalunok si Arman. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Joel, isang madilim, walang buhay na ngiti. Isa ako sa kanila. Sa isang iglap, ang sahig ay biglang nagkaroon ng napakaraming kamay, mga duguan, nangingitim, pilit na humahawak kay Arman at Mang Rodel. Napasigaw si Arman habang hinila siya pababa, papunta sa ilalim ng gusali. At doon niya nakita sa ilalim ng semento, nakabaon ang napakaraming katawan. Mga dating bantay, mga naunang naligaw sa sumpang ito. Mga bibig nilang nakabukas sa katahimikan, parang nagsusumamong may makaalala sa kanila. At ang pinakahuli, ang pinakanakakatakot, isa sa mga bangkay ang nakangiti. At kamukhang-kamukha ito ni Arman. Napahiyaw siya sa takot at biglang bumalik ang lahat. Nasa sahig siya sa guard station habang umaaling-aungaw pa rin ang boses ni Joel sa kanyang isipan. Nawala na ang dilim, nawala na ang mga anino. Si Mang Rodel ay nakaluhod, nakatulala, nanginginig ang buong katawan. Parang walang nangyari. Pero sa isang sulok ng kwarto, isang papel ang nakapatong sa luma nilang logbook. Hindi iyon pagmamay-ari ng kahit sino sa kanila. Isang lumang dokumento. At sa itaas nito, may isang pangalang nakasulat. Arman R. Cruz, susunod na bantay. Nanlambot ang kanyang katawan, napalunok siya. Sa likod ng dokumento, may isang huling babala na nakasulat sa sulat kamay. Kapag natanggap mo na ito, wala ka nang ligtas. Bantayan mo ang kulungan, huwag mo silang pakakawalan. Dahan-dahang iniangat ni Arman ang kanyang ulo. At sa pinto ng guard station, nakita niyang may nakatayo sa labas, isang pamilyar na figura. Si Joel. Nakatingin lang ito sa kanya pero ngayon, may mukha na siya. At may isang pahiwatig ng ngiti. Halos hindi makahinga si Arman. Nakatayo lang si Joel sa labas ng guard station, tahimik, nakatingin sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya isang anino. May mukha na siya.
At ang mas nakakakilabot, ito ay ang mukha ni Arman mismo. Dahan-dahang lumapit si Mang Rodel, nanginginig ang kamay habang itinuro ang dokumentong nasa lamesa. Arman, ano to? Hindi agad makasagot si Arman. Ang pangalan niya ay nakasulat sa papel. Susunod na bantay. Ibig sabihin, siya na ang may hawak ng sumpa? Siya na ang tagabantay ng kulungan? Siya na ang susunod na mawawala? Biglang nagdilim ang paningin niya. Saglit lang, pero sapat para makita niya ang isang matinding pangitain, isang abandonadong gusali. Mga bantay na nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw pero alam niyang nakatingin sa kanya. At sa gitna ng lahat, isang tao ang nag-iisa. Isang bantay. Siya. Napalunok si Arman at napaatras. Sir, aalis na ako rito. Umiling si Mang Rodel. Hindi na ganon kadali, iho. Tumawa si Joel, pero hindi ito isang masayang tawa. Isa itong malalim, basag-basag na halakhak. Sinubukan ko ring tumakbo noon. Anya, nakatitig pa rin kay Arman. Pero kahit saan ako magpunta, bumabalik ako rito. Muling nanlamig ang katawan ni Arman. Arman, kailangang sunugin natin yang dokumento. Sigaw ni Mang Rodel, mabilis na dinukot ang lighter sa kanyang bulsa. Agad niyang sinindihan ito at inilapit sa papel, pero bago pa man dumikit ang apoy, nawala ang lahat ng ilaw sa paligid. Nagkaroon ng matinding alingawngaw sa buong guard station, isang matinis na tunog na parang sigaw ng napakaraming boses. At sa loob ng isang iglap, nagbago ang lahat. Nawala si Mang Rodel. At si Arman ay muling nakatayo sa isang malamig at madilim na silid. At sa harapan niya, nandoon ang isang lumang upuan. At sa upuang iyon, may isang taong nakaupo, nakatali. Siya. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Hanggang sa isang tinig ang bumulong sa kanyang likuran. Tanggapin mo ang tungkulin mo, bantay. Nagpumigla si Arman pero hindi siya makagalaw. Parang may mabigat na kamay na nakadagan sa kanyang balikat, pilit siyang pinapaupo sa lumang upuan. Sa harapan niya nakatali ang kanyang sarili, isang mas matandang bersyon niya mukhang pagod, mukhang nauubos. Tanggapin mo ang tungkulin mo, bantay. Ang malamig na bulong ay parang hangin na dumaan sa kanyang tenga, pero sa loob ng isipan niya, para itong sigaw ng daan-daang tinig. Hindi! Pinilit niyang lumaban. Hindi ako magpapakulong dito, hindi ako magiging bantay. Ngunit habang nagpupumigla siya, unti-unting lumilitaw ang mga anino sa paligid niya. Nakatayo sila sa sulok ng silid, nakatitig sa kanya, mga mukhang walang mata, pero alam niyang sinusundan siya ng mga tingin. At ang mas nakakakilabot, isa-isa niyang nakilala ang kanilang mga anyo. Isa sa kanila ay si Mang Rodel, walang muka pero may suot pa rin ang kanyang lumang security uniform. Ang isa pa, si Joel, pero ngayon hindi na siya ngumingiti. Malungkot ang kanyang ekspresyon. At ang iba pang anino, mga bantay, dati ring nagtrabaho sa gusaling ito. Lahat sila'y nawala. Lahat sila'y naging bahagi ng sumpa. At ngayon, siya na ang kasunod. Kapag hindi mo tinanggap ang tungkulin, Arman, muling nagsalita si Joel, magiging isa ka sa amin. Nanginginig ang katawan ni Arman. Hindi. Bulong niya. Hindi ako mananatili rito. Biglang may lumitaw na liwanag sa gilid ng kanyang paningin. Isang maliit, nanginginig na sindi, ang lighter ni Mang Rodel. Nasa sahig ito, ilang pulgada lang mula sa kanyang kamay. Alam niyang may isang bagay lang siyang kailangang gawin. Kailangan niyang sunugin ang lugar na ito. Sumugod ang mga anino sa kanya, pero sa huling sandali, dinampot niya ang lighter at sinindihan ito. Sa isang iglap, nagliyab ang buong paligid. Napasigaw ang mga anino, napaatras si Joel at ang lumang bersyon ni Arman ay tuluyang naglaho. Ang apoy ay gumapang sa sahig, sa dingding, sa kisame, hanggang sa ang buong lugar ang unti-unting nasusunog. At bago tuluyang lamunin ng apoy ang lahat, narinig niya ang isang bulong sa kanyang tenga. Kahit saan ka magpunta, babalik ka rito. Arman! Bumalik ang kanyang ulirat. Nasa labas siya ng gusali. Nasusunog ito, lumalagablab ang apoy sa bawat bintana. Hawak siya ni Mang Rodel, pilit siyang ginigising. Anong ginawa mo? Sigaw nito.
Napatingin si Arman sa nasusunog na gusali. At sa loob ng nag-aapoy na bintana, isang anino ang nakatayo. Si Joel. Nakangiti. At sa huling pagkakataon, narinig niya ang isang pabulong na tinig. Salamat, wala na ang sumpa, kalaya na ako. Napagkamala ni Joel na si Arman na nakasama niya noon ay iisa. Si Mang Rodel na walang mukha na nakita ni Arman ay yung dati ring nagtatrabaho sa lumang gusali noong panahon ng hapon. At dito nagtatapos ang ating kwento.